Habang patuloy na isinasangkot ng International Criminal Court (ICC) si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga kasong may kinalaman sa war on drugs, muling nagsumite ng panibagong ebidensya ang kaniyang kampo. Mga dokumentong magpapatunay na ang laban kontra droga ay hindi crime against humanity, kundi laban para sa kaligtasan ng sambayanang Pilipino. Tig-13 na piraso ng ebidensya ang ipinasa sa ICC noong Nobyembre 3, ayon sa ulat ng SMNI News. Ito na ang ikalawang batch ng mga dokumentong inilatag ng kampo ni Duterte, at lahat ito ay classified bilang confidential ex parte. Ibig sabihin, hindi ito para sa mata ng publiko, kundi para sa patas na pagdinig sa pagitan ng depensa, prosekusyon at Office of Public Counsel for Victims, OPCV. Sa madaling sabi, hindi ito press release. Ito ay tunay na laban sa loob ng batas. Ngunit ang mas malaking tanong, bakit kailangang isang dayuhang hukuman pa ang humusga sa isang Pilipinong pinuno na lumaban para sa sariling bayan? Ang ICC ay hindi bahagi ng ating sistemang hudisyal. Umalis na ang Pilipinas dito noon pa man sa ilalim ng mismong pamumuno ni Duterte. Kaya't malinaw, ang pagpapatuloy ng ICC ay hindi hustisya, kundi panghihimasok. Ito ay insulto sa ating soberanya, sa ating mga hukom, at sa kakayahan ng bansang magpatupad ng sariling batas. Noong panahon ni Duterte, ang mga kriminal ay takot, ang mga barangay ay ligtas, ang mga bata ay nakakapaglaro sa kalsada nang hindi tinatablan ng bala o droga. Ngayon, sino ang may lakas ng loob na sabihing mali yon? Ang mali ay ang pagbabaluktot ng katotohanan para sirain ang isang taong nagbigay ng tunay na disiplina sa lipunan. Ang ICC ay tila naging laruan ng mga politikong gustong pabagsakin ang mga lider na hindi nila kayang kontrolin. Kung sa kanila ang droga ay karapatang pantao sa masa, ito ay karapatan ng gobyerno na ipagtanggol ang mga inosenteng Pilipino. At ngayon, sa kabila ng pagkakakulong ni Duterte sa The Hague, ang kanyang kampo ay patuloy na lumalaban, hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa katotohanan ng buong sambayanang Pilipino. Sapagkat ang tunay na hustisya ay hindi nasusukat sa opinyon ng mga banyaga, kundi sa alaala ng bawat Pilipinong nagsasabing, mas ligtas kami noong panahon ni Duterte.